Magsisimula ang ating bagong kwento sa isang lugar kung saan makikita ang madaming tao na nakasuot ng pulang balabal at nagsasigawal ng isang ritual ng pagtawag. Pinalilibutan nila ang malaking kristal na naglalabas ng kulay pulang aura. Sa likuran ng mga nakatalukbong na lalaki ay makikita ang mga iba't ibang halimaw na sumasamba sa bagay na nasa gitna. Makalipas ang ilang sandali ay may tumamang atake sa isang halimaw dahilan para maputol ang katawan. May isang lalaki sa likuran na may hawak na espada at umaatake sa mga halimaw at mga nakatalukbong na lalaki para piliglan ang mga ito sa ginagawang ritual. Ang umatake ay ang lalaking may hawak ng espada na kilala bilang Sword Lord, Ray Chang. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa paggawa ng daanan para mabilis na makasugod sa mga kalaban. Nagpakita na rin ang Gravekeeper na si Jork Billmeyer habang nakasakay sa kalansay. Sa kanyang likuran ay kasunod ang kanyang hukbo ng mga undead na handang makipagdigma sa mga halimaw. Sa isang banda may isang babae ang nakasuot ng baluti kasama ng ibang knights. Utos niya sa lahat na kailangan nilang mapigilan ang ginagawang ritual ng mga kulto. Ang nakasuot ng baluti at may hawak na espada at pananggalang ay ang saintess na si Maria Jaeger. Pero huli na ang lahat dahil natapos na ang ritual, at ang malaking kristal ay nagbibitak. Matapos noon ay tuluyan ng nawasak ang malaking kristal, kaya lumabas ang isang halimaw sa ginta ng mga mandirigma. Sa lakas ng enerhiya na lumalabas dito ay tumilapon ang mga kawal dahil sa lakas ng impact ng enerhiya na nilalabas ng halimaw. Matapos noon ay may lumabas na notification na ang bagong layunin ng raid sa tower ay nagbago. Nabigo ang mga heroes na pigilan ang ritual kaya nina sila sa kinahantungan. Naglitaw sa kanilang harapan ang ika-5th season boss na sasakop sa kanilang mundo. Nagpamalas ito ng napakalakas na kapangyarihan. Ang pangit na nilalang ang tinatawag na boss ay ang Diyos ng mga salot. Umatake ng slash ang boss patungo sa mga knights na naging sanhi kung bakit nagkapulot-putol ang mga katawan ng mga knights. May lumabas na notification na sinasabing ang raid goal nila ay tapunan ng Diyos ng mga salot. Nagpalabas pa ang boss ng mga galami mula sa ilalim na pumatay sa iba pang knights. Dahil sa ataking iyon ay nangkang matay ang nakararami na wala nang nagawa kundi himandusay sa sahig. Inatake ng galami ng boss si Saintess Maria Jaeger pero mabilis naman siyang nakagawa ng barrier na pangdipinsa sa kanya at sa kanyang mga sundalo. Bakas sa mukha ni Saintess Maria ang hirap habang sinasangga ang galami ng boss. Sa isang banda namatay ang mga kawal ng Sword Lord habang pinuprotektahan ito sa galami ng boss. Pinagpawisan ang Sword Lord sa nakita at naiisip na katapusan na nila. Sa sobrang takot ng Sword Lord Ray Chang ay naduwag na ito at nagbalak tumakas sa laban dahil ayaw pa niyang mamatay. Tumakas ang Sword Lord Ray Chang habang pinuprotektahan siya ng kanyang mga kawal. Napansin ng pangit na boss ang kaduwagan na pinakita ng Sword Lord Ray Chang kaya naghanda ito ng pag-atake para patayin ang duwag na Ray Chang. Binigyan ng boss si Ray Chang ng isang slash na walang balak patakasan kahit na sino, sinabi nito na saan tatakbo ang duwag na Sword Lord. Ang bawat tamaan ng slash ng boss ay nahahati sa gitna. Nang akmang tatamaan na si Ray Chang at ibang mga knights ay, biglang may lumitaw na isang hero na walang kahirap-hirap na napawalang bisa ang atake ng boss na Diyos ng mga salot. Natuwa ang mga kawal dahil ligtas na sila at nakilala nila kung sino ang nagligtas sa kanila. Nakilala niya ang dumating bilang ang Hero King na si Kang Yusang na ating bida. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Yusang at sinugod niya ng mabilis ang boss. Naghanda naman ng counter-attack ang boss gamit ang kanyang slash. Walang kahirap-hirap na napawalang bisa ni Yusang ang slash gamit ang kanyang double sword. Galit na galit ang boss sa ating bida sa kakayanan nito na kayang pumantay sa kanya. Nagsugod ang dalawa para magsabayan ng kanilang mga atake na handang paslangin ang isa't isa. Sa lakas ng salpukan ay nagkaroon ng malakas na daloy ng enerhiya sa paligid na halatang nani niya ang kapangyarihan ng boss laban sa ating bida. Dahil sa mga nangyayari at nag-alala na ang saintess na si Maria sa kalagayan ng ating bida. Nagsalita ang boss na sino ang ating bida para atakihin siya sa katangahan nito. Dagdag pa nito na kung ang inaasahan ng lahat ng magliligtas sa mga tao ay ang Hero King, ay nagkakamali ang mga tao dahil siya na boss ang papatay sa Hero King. Hindi naman nagpatinag si Yusang at panay ang pag-atake kahit malakas ang boss.
Pagbabanta ng boss sa ating bida na mamatay ito ng nag-iisa at lulunurin niya sa dagat ng mga salot. Ngumiti ang boss dahil walang sino man ang makakakita kay Yusang dahil sa makapal na enerhiya na bumamalot sa kanila ngayon. Masaya ang boss dahil nakakalamang siya sa laban nilang iyon. Di alam ng boss mas pabor pa iyon sa ating bida. Nagpasalamat pa ay Yusang sa boss sa enerhiya nitong ang kulong sa kanila dahil ayaw niyang makita ng ibang tao ang itinatago niyang kapangyarihan na hindi niya gustong ipakita sa lahat. Ngumiti si Yusang dahil nag-aalala siya sa anong kaya niyang gawin sa hanggal na boss. Naglabas ng matinding kapangyarihan ang ating bida kaya kinabahan ng husto ang boss. Wala na siyang nagawa kundi mapasigaw ng hindi iyon maaari. Sa kanilang kinatatayuan ay nagkaroon ng malakas na bugzo ng asul na enerhiya dahilan para matalo ang boss sa isang iglap lang. Sa lakas ng impact ng kapangyarihan ng ating bida ay naapektuhan ang mga hero sa paligid. Wala na lang silang nagawa kundi mapatakip ng mukha sa lakas ng kapangyarihan. Bakas sa mukha ni Jork Billmeyer ang pagkamangha sa mga nakita. Masayang masaya rin ang mga warriors dahil nanalo sila laban sa boss na Diyos ng mga salot. Sa gitna ay nakatayo lamang ang ating bida na may nagliliwanag na kapangyarihan sa kanyang mga palad. Nagbunyi ang lahat sa pagkakapanalo nila. Kasunod nun ay ang panglabas ng notification na ang Season 5, ang pinagmulan ng Diyos ng mga salot ay natapos na. May lumabas pa na notification na ang random equipment ticket ay ibinigay sa lahat ng players na tumulong sa raid. Ang skill card ticket na mas mataas pa sa rare rank ay ibibigay sa top 100 players. At ang artifact gacha ticket na mas mataas pa sa hero rank ay ibibigay sa top 10 players. Masayang masaya ang mga players dahil napigilan na naman nila ang pagkawasak ng mundo. May lumabas na notification na para sa player na si Kang Yusang na tumalo sa season boss, ang Lord of Pestilence, ay ibibigay ang piraso ng legendary equipment na Black Death at ang titulong Lord Slayer ay ibibigay. Nahiga si Yusang sa sahig dahil sa tapos na ang lahat at natalo na niya ang boss. Pumikit siya habang naiisip na dahil sa kanilang tagumpay na iligtas nila ang mundo at nadagdagan pa ang buhay na itatagal ng mundo. Makalipas ang ilang araw sa loob ng isang room na puno ng media. Ini-announce ng speaker na ang nag-number 1 ranker player sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. At Tower Raid number 1, level of equipment at skill at mga achievement points ay lahat para sa number 1, na walang iba kundi sa Hero King, Kang Yusang. Sa kabilang banda may isang bata na naglalaro ng isang laruan sa anyo ng Hero King na si Yusang. Habang ang mga magulang nito ay masayang nanunood ng TV sa nagaganap na conference ng ating bida sa harap ng media. Sa labas ay nag-uusap ang mga tao na kung nailigtas na naman ng Hero King ang mundo. Sagot ng isa na gano'n na nga katulong ng ibang hero na nagmula sa iba't ibang dako ng mundo. Ang isang vendor naman ay nagbibinta ng damit na may tatak ng Hero King. Kaya napabili agad ang isang lalaki ng damit. Mungkahi ng speaker na kung maaari bang magsalita ang ating bida na si Yusang tungkol sa nararamdaman nito, bilang representative ng lahat ng hero. Nanahimik lang naman ang ating bida sa isang tabi na walang balak magsalita. Dahil doon ay nilapitan na siya ni Saintess Maria Yeager at binulungan na magsalita ito ng magagandang bagay kahit ayaw nito, at wag ito magsalita ng mga masasamang salita. Nagmakaawa pa ang Saintess sa ating bida para lang magsalita ito ng maayos dahil nakalive sila at napapanood iyon sa buong mundo. Sa loob ng Geneva's UN interview room ay pinagpapawisan si Maria habang nakatingin sa ating bida ang ibang players at nag-aabang sa sasabihin nito. Sa kabilang side ay tahimik lang ang ilang players na kabilang sa top 10 kasama ng ating bida. Maya-maya ay nagsalita na ang ating bida na si Yusang at sinabi sa media ng Live na ang pagpapakabayani para iligtas ang mundo kahit nakapalit pa ang sariling buhay. Ang siraulo nating bida na makulit ay sinabi ng Live na ang bayani puwet niya, dahil ginagawa niya ang lahat ng iyon dahil lang sa pera. Dahil sa sinabi ni Yusang ay gulat na gulat ang mga reporter ng iba't ibang bansa sa sinabi ni Yusang. Pati si Saintess na nagmamakaawa sa ating bida na magsalita ng maganda ay namuti ang mata dahil sa kahihiyan. Hinawakan ni Yusang ang mic at nagsimula ng magkwento na noong putang inang nakalipas na maraming taon noong may nagaganap na trahedya. Isang araw, bago ang unang season ng digmaan, bigla na lang naging anime game ang mundo. Napuno ng malalaki at maliliit na uri ng tower ang mga kalsada ng lahat ng mga syudad,
At matapos lang ang ilang araw naglabasan mula sa tower ang napakaraming halimaw, na nagsimulan ng mga kaguluhan at pagkawasak. Pinaniwalaan at tinanggap na ng mga tao na dumating na ang katapusan ng mundo, ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhang iyon ay nagpakita ang mga player. Hinarap nila at pinagpapatay ang mga halimaw, habang pinuprotektahan ang mga taong walang kakayahan. Matapos ito, ang bagong batas ng mundo ay inirevealed. Ang kababalaghang paglitaw ng mga halimaw ay mapipigilan, oras na mawasak ang lumitaw na tower sa petsang nakatalaga. Ang mga nilalang na kilala bilang mga players, ay may taglay na kaakit-akit na abilidad na kayang magwasak sa mga tower. Ipinanganak sila at itinakda upang maging mga bayani ng mundo at iligtas ito laban sa mga mananakop na halimaw. Matapos majab usap-usapan ng mga pahayag ng Hero King na si Kang Yu-sung. Nakaupo siya sa harapan ng computer habang pinapanood ang ginawang advertisement gamit ang kanyang sarili, saka ipinost ito sa Player Forum. Ang Player Forum ay isang international player community na nabuo matapos maging isang game ang mundo. Dito nagaganap ang mga palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga player at maging pagbibenta online. Takang na itanong ni Yu-sung kung paano nalaman ng mga kausap na siya ang Hero King, matapos lang ang ilang palitan ng mga salita. Natigilan naman siya nang mabasa ang pahayag ng reporter online, matapos sabihin nitong nag-iintay siya sa labas para makuha ang pahayag ni Yu-sung kung paano natalo ang mga halimaw. Naglakad siya patungo sa bintana saka sinilip mula rito ang nagsisiksikang mga reporter na nag-iintay sa kanya. Napagdesisyonan niyang lumabas at harapin ang mga ito, at nang naglakad palabas agad naglapitan ang mga reporter sa kasunod-sunod na nagtanong. Matindi ang pagnanais ng mga ito na marinig ang statement niya patungkol sa kumakalat na merchandise, at maliwanagan tungkol sa di malinaw na pahayag ni Yu-sung sa naganap na meeting. Nakangiting tanong naman ni Soo-yung sa santambak na reporter kung alam ba ng mga ito ang sinasabi ng mga celebrity, matapos makagawa ng problema dahil sa sobrang kalasingan. Malawak pa siyang ngumiti sa kasinabing babayaran niya ito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya't takang napatulala na lang ang mga reporter na kaharap. Di pa man natatapos ang ginagawang interview, nagsigawan ang mga reporter matapos magsimulang humanig ang lupa. Matapos ang ilang minuto ng lalaking napatingala ang mga reporter, nang lumitaw sa itaas ang tower structure kaya't nagbadiya ang nalalapit na ika-5 season na Endless Labyrinth. Maaaring malaman ng player ang impormasyon sa baba bago makapasok ng tour, kapag malapit ng mawasak ang tour magpapailan lang ito, kaya't kinakailangang mag-ingat sa taas ng mga ito. Upang mailigtas ang mundo sa tuluyang pagkawasak, kailangang mapabagsak ang lahat ng mga tower. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao naglalakad na animoy si Yu-sung, na animoy walang inaalala na anuman. Nag-aalala namang tanong ng reporter kung tuluyan na ba silang tinakasan ng Hero King, matapos makita ang nagkalat na mga flyers tungkol sa pagbibente niya ng short online. Matapos ang ilang oras na paglalakad narating ni Yu-sung ang kanyang destinasyon, namamangha niyang pinakinggan ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Nagmamasid-masid siya habang marahang naglalakad, ganoon palagi ang katahimikan sa lugar tuwing sasapit ang unang araw ng season. Sa kabilang banda nagpahayag naman ng satisfaction ang mga elder ng jesters. Buong pusong nagsasaya ang Elder of Steel kasunod ang pagkakaloob ng Blessing of Sword Sharpener, habang ang Elder of Frost naman ay bungisnis na ipinagkaloob ang Blessing of Winterbringer. Kasunod nito tumaas din ang pagtaas ng kanyang Swordmanship at Frost Magic Aptitude. Masayang tinanggap naman ni Yu-sung ang lahat ng mga blessing, saka inalala na ang dahilan ng balagbag na pahayag niya sa UN Hall, ay dahil sa ma-receive na blessing mula sa nakabantay na mga Transcendants o ang mga Elder na meron siya. Habang nakatayo sa UN Hall at hawak ang mic, ipinagbigay alam ng notification na ang Elder of Gold and Legend, ay nagkaloob sa kanya ng Blessing of Legend Roller. Sa pamamagitan ng blessing na natanggap magagawa ni Yu-sung na hilahin ang mga legend, at matapos ang 3 paghila ng legend, tumaas ang kanyang luck at nagkaroon ng 100% na chance na makakuha ng legendary reward. Pinagsama-sama ni Yu-sung ang mga blessing at reward na natanggap, saka napangisi ng lumabas ang isang blind reward matapos gamitin ang blessing na legend puller. Buong pananabik na tinitigan ni Soo-yung ang hindi pa malamang reward, habang bakas ang pagnanais at pag-awesome na isang itong legendary item. Halos mapasigaw naman si Yu-sung sa tuwa nang lumabas ang isang legendary equipment sa harapan,
Namamangha niya itong pinagmasdan habang malawak na nakangiti. Ang legendary equipment na natanggap niya ay tinatawag na Black Surcoat Stitch, na nagtataglay ng Golden Cross. Isa itong equipment na ipinagkaloob ni Seraph upang tulungan ang mga mandirigma laban sa panganib, nung kasalukuyang sinalakay ang mga ito ng mga elf guerrillas nung panahon ng Race Crusade. Taglay ng Surcoat ang evasion na 999 pataas, at ang dagdag na kakayahang ma-activate ang Shield of Seraph at cooldown 168 H. Nasisiyahang napangisi si Yusang matapos matanggap ang legendary armor kasama ang hero tier skill at artifact. Mabilis niya itong sinuot saka malaastig na tumayo sa harap ng Thor habang nasa bulsa ang dalawang kamay matapos i-withdraw ang blessing na legend puller at i-bless ang t-shirt sale. Matapos ito walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa loob ng Thor upang harapin ang ilang mga halimaw. Malalakas na yabag ang agad niyang narinig saka bumungad sa kanya ang higanting top floor boss, nang pasukin niya ang Tower of Blood Moon Orc Tribe. Meron itong hanggang 5 floors na pinapayagang makapasok ang mga player, sa loob lamang ng 1 hanggang 4 na minuto tanan ang layuning talunin at patayin ang top floor boss na Blood Moon Singer. Malawak na napangiti naman si Yusang habang nasa isip na pagkakataon na niya ito upang bahagyang masubukan ang kanyang bagong hero tier skills. Gamit ang skills na to makakalikha si Yusang ng Frost Blade sa pamamagitan ng pinagsama-samang frost sa palagid, maaari din siyang makatanggap ng additional effect depende sa kanyang skill level card, enhancement status, at frost magic aptitude. Sa kontradikto naman nito, sa oras na gamitin ang skills na ito hindi na siya maaaring gumamit ng iba pang weapon kasabay nito, ngunit may kakayahan itong i-activate ang iba weapon kung gugustuhin ni Yusang. Mabilis na ibinuka ng ating bida ang kanyang palad kasunod ang pagkalap ng frost sa paligid sa kalumikha ng kumikinang na Frost Blade. Dahil mataas ang frost magic aptitude ni Yusang, nagkaroon siya ng additional effect na Frost Breath, kaya't nakangiti at nagliliwanag ang mga matang nagpasalamat si Yusang sa Elder of Frost. Walang pag-aalinlangan niyang iwinasiwas ang hawak na blade upang atakihin ang mga halimaw na nasa harap. Napaatras naman ang mga ito dahil sa takot ng maramdaman nila ang mapanindig balahibong puwersa, ngunit huli na nang subukan nilang ihakbang ang paa papatakbo dahil agad silang binalot ng yelo. Nanigas ang lahat ng halimaw na walang kalaban-laban at walang kahirap-hirap na natalo ni Yusang, at dahil sa yelo na ang lahanga halimaw binalot ng matinding lamig ang buong lugar. Marahan namang naglakad ang ating bida sa gitna ng mga halimaw, habang nakangiting tinatanggap ang lahat ng kanyang gantimpala. Sabay-sabay na nadagdagan ng 1 puntos ang kanyang level, strength, at stats, saka 2 sunod pang pagtaas ng level at pagtaas din ng kanyang skill card na kakayahang lumikha ng Frost Blade. Sinimulan ni Yusang na isa-isang basagin ang mga frozen monsters upang tuluyan itong matalo at malinis ang unang floor ng tower. Nakangising na sabi ng ating bida na maganda itong simula, saka napaisip kung dapat ba niyang iligtas ang mundo o gawin kung ano ang maisipan. Nakarating na si Yusang sa 2nd floor ng tower. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya matapos makita ang mga halimaw na nagsasaya. Pinalilibutan ng mga orc ang apoy na sa gitna nila habang ang iba ay umiinom ng alak at tumutugtog. Maya-maya ay naramdaman ng mga orc na parang may nanunood sa kanila kaya tumingin sila sa itaas. Nakita nila ang ating bida sa taas kaya natuwa sila at kinuha ang kanilang mga palakol para maghanda sa laban. Sinasabi ng mga orc na dumating na ang warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Mungkahi ng mga orc na magsilaban na sila at mamatay ng may karangalan. Binalutan ni Yusang ang kanyang sandata at naghandang lumaban habang sinasabi sa mga orc na magsipaghanda lang ang mga itong mamatay. Masayang tumalon si Yusang patungo sa mga orc at akmang pagpapapaslangin ang mga ito. Sinasabi na lang niya sa mga ito na ipapakita niya sa mga orc ang tunay na hitsura ng langit. At sa isang iglap nga ay nangkang matay ang mga orc at damanak ang mga dugo. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na ang ating bida sa 4th floor. Masaya siya dahil mabilis ang kanyang naging pag-level up. Nagulat siya matapos makapunta sa isang kwarto at nakita ang mga orc na nakabantay sa kanyang daanan. May lumabas na warning na ang Warsong Guard ay hinarangan ang kanyang daanan patungo sa chief room. Matapang na naghanda ang mga guard na may intensyon na pumatay sa ating bida. Wala silang balak palampasin ang ating bida para makapunta sa kanilang Steel King boss.
May lumabas na notification kay Yusang at sinasabi na lumaban ng may karangalan at mamatay. May lumabas pa na notification na ang Steel King ay biniyayaan ng mga War Song Guard. Dahil sa blessings ng Steel King ay nadagdagan ang lakas ng mga War Song Guards. Sumugod ang mga War Song Guards patungo sa ating bida habang binibigkas ang salitang ang Valhalla ay nag-aantay na sa kanila. Galit na sumugod ang mga ito nang may nanlilisik na mga mata. Nang malapit na ang mga Song Guards sa ating bida ay naghanda na din siya habang nakangiti lang na harapin ang mga kalaban.